Attorney. So, okay. Alright, so let's call in ang BFF ni Miss Monica, Attorney John Benedict Opinion. Alright. Ano? Ready ka na ba? Alam mo, parang hindi ka nagsisi na ginawa mo na akong host nung debut mo, tapos ngayon, may expose ulit kita, no? So, okay, sure ka na? Sure ka na? Magsalita na ako. Okay, what's up, madlang people? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jugs mula sa It's Showtime. Charot. Pero ako po si Ben, long-time friend po ni Monica. 24 years na po kami magkakaibigan. Since 2001 po, grade 1. So una ko pong nakilala si Monica. Boykat pa yan, sobrang liit na bata. Kala ko nga naging kaklase ko si Ice Seguera. Yun pala, magkasing tangkad lang sila. Galing kong section B, tapos nalipat ako section A. Pero sana pala nagstay na lang ako kasi sobrang daldal pala na makikilala kong friend. Pero kahit si Monica madaldal, mahihain pa rin yan. Tipong hindi mo pa siya mapagsasalita noon sa harap ng maraming tao, di ba? At pipilitin ka pa niyang, Bing, pwede ikaw na magsalita, pwede ikaw na mag-report. Ganon siyang tipong babae dati. And isa sa mga pinakaunang tumatak na memories ko with Monica is in 2004. May day trip kami sa ELJ Center sa may Antipolo. Grade 4 kami noon, 10 years old siya. Puro activities sa umaga, tapos swimming sa hapon. Parang pansol lang, di ba? So swimming time na, matapang kami, walang mga chaperone kasi noon. So pumunta kami sa malalim na parte ng pool, tapang. Maya-maya, nagsigawan na kami, tulong, di namin maabot yung sahig. Take note, 5 feet lang yung pool pero 2 feet pa lang kasi noon si Monica, hindi pa niya talaga abot noon. Ako rin, di marunong lumangoy. Siya rin pala. At sa pagpanik ko, nalublob ko siya sa tubig. At ginawa ko siyang salbabida. Tapos feeling ko naman sobrang nainis siya sa akin noong grade 4 kami. Sino ba namang magagalit, hindi magagalit nung nagawin ka ba namang salbabida? Grade 6 naman, circa 2006. 12 years old si Monica noon. Siyempre, nagdadalaga. Habulin ng mga grade 5. Kasi kasing tangkad nila. Enter. Manlalaglag tayo dito ba? Ang unang manliligaw ni Monica. Itago na lang natin sa letrang P. May dalang roses pa yan kay Monica, yung tig 100 pesos tuwing Valentine's Day na nabibenta sa labas ng school. Siyempre, sakto yung BFF niya noon, si Jeng Jeng, may manliligaw din. Wala na po siya ngayon, si Jeng Jeng. I mean, nasa US lang po siya, wala lang po siya dito sa wedding. Nagpustahan pa sila na sasagutin ko si P kung sasagutin mo si L. Eh itong si P, marunong mag-gitara. Rockers yun eh. Crush pa naman nun ni Monica, si Yael Yuso ng Sponge Cola. Nasa MP3 player niya yung Bitiw, Nakapagtataka, at Jeepney. Ayun, sinagot niya si P. Napakatagal ng relasyon po nila. 5 araw. Hindi man lang sa nakapag-jeepney together. Bitiw agad si Sis. Nakapagtataka, no? Tumibay lalong pagkakaibigan namin ni Monica pagpatak ng high school. Hormones galore eh. Adolescents, ganon. Fan din kami ng Gossip Girl, kaya every time, gossip din ang baon namin. Kung may term ngayon na marites, mas nauna ang Monica. Monica meaning, mom, ano ang chika? Nung time din na ito, long hair si Monica. Kala mo laging may 13th month, laging nakariband. Hindi uso volume. Tambay din kami noon sa Mega Mall para manood ng Harry Potter sa sine. Mag-power books para magbasa ng Twilight. Mag-ice skating, mag-time zone, mag-pix-pix at tonics. Yung post palagi ni Monica gato. Hindi pa siya nagpapakita ng ipin nun eh. Ganun lagi, may onting pout. Nagko-comic alley din kami kasi nag-animation nun. Tapos nag-odyssey din kami kasi uso yung K-pop nun, yung tipong weird. Weird kapag K-pop fan ka. At syempre, matatapos yung araw namin sa Tokyo-Toko para mag-irishaimase. No first year high school naman, 2007, may isang crush si Monica nagngangalang John Lloyd. Mestizo, mahaba ang pilik mata, pero 4'11". Usong-uso kasi nito yung maging sino ka man, kaya syempre gusto niya rin magkaroon ng sarili niyang John Lloyd. Sa school namin, yung mga pinto, may maliliit yung siwang kung saan pwede niyong silipin yung kabilang classroom. So si Monica, Bing, samahan mo ko sa CR para mag-touch up, magpulbo. Uso pa nun yung Johnson's na baby powder eh.
Pero sa halip na mag-CR siya, sisilip lang pala siya sa pinto para makadungaw niya si John Lloyd. Ginamit mo pa talaga ako, no? Third year high school naman, 2009. Nag-C80 kami. Opo, nag-C80 training si Monica. Paki-on po yung airdrop nyo ngayon para makita niyo mga litrato niya dati. Pero itong si Monica, akala nyo hindi niya kakayanin ng physical activities, pero no, hindi po. Platoon leader siya. Kinaya niya lahat ang rigorous training ng CAT. Hindi siya nag-quit. Kahit na dumating ang September 26, 2009. Isa sa mga pinakamadidilim na araw ng kasaysayan, malamang Ondoy po nun eh. May medical mission po kami nun sa school, di ba? Ang sisipag namin. Pero dahil sobrang lakas ng ulan, kinansela yung activity, pero nasa school na kami. Signal number 1 lang noon, kaya confident pa kaming makakauwi kami sa sarili-sarili naming mga bahay. Sa lakas ng ulan, nagstay muna sila sa bahay ng friend naming si Laila. Kasama niya nun si Yeye, hi Yeye! At si Lala rin. Puro YouTube pa sila noon. Dahan-dahan to ah. Puro YouTube pa sila noon at puro picture-picture sa webcam. A few moments later, Diyos ko po, may bahana. So, bunggalo lang po yung bahay nun ni Laila, kaya tinulungan po nilang magbuhat. Wow, may acting talaga, no? Magbuhat ng gamit si Laila kasi lolo't lola lang po kasama nun ni Laila. Di ba napakamatulungin? At dahil nga hindi na tumigil yung ulan, napilitan silang maghanap ng higher ground. Higher ground? Sa likuran ng bahay ni Laila. At na-stranded po sila doon ng 3 araw. Grabe. Nabibigyan lang sila ng pagkain noon ng kapitbahay. As for damit, wag na po nating pag-usapan. Baka makat off pa po ako ng microphone. Malala yung time na to, kung maalala yung uso pa mga GM nito. May text doon si Monica, yo po, stranded kami, ito bagong roaming number ko, pasa load please. Pero no joke, 1 bar na lang sila nun at nag-GM na sila, seeking help. Siyempre super worried kami kasi ikaw ba naman makatanggap ng text from one of your best friends na, tulong please, kami rin, lubog din kami nun sa baha, sa Kainta. At nung bumaha na bumaba na yung baha, doon pa lang nakapunta sila Tito Mario para sunduin si Monica. Sa wakas, makakaligo na rin po siya. Nitong time na rin to, mahaba ang pila ng mga suitors ni Monica. Andyan si R, isang senior namin sa CAT, na hindi siya pinapahirapan sa training. Andyan din si S, nakamukha daw ni Lee Min Ho, na mas bet ni Monica kesa kay R. Pero madami kasi itong girl si S, kaya hindi siya nagka-developan. 4th year, senior year. Mahaba-haba po ito, guys, ha? Graduating season. Sa taong ito, tumibay ang pagkakaibigan namin ni Monica dahil naging magkakatabi kami sa upuan ni Monica, ni Dane, ang kanya maid of honor, at si Paul. Hi, Paul! Madalas din kami mag-hangout doon sa bahay ni Dane para mag-afternoon tea and coffee. Minsan tanduay ice nga para #badgirls. Officers kami sa CAT, officers kami sa student pub, nagkakatulungan sa student council, laging groupmates sa subjects, at sabay-sabay ring nag-apply for college. UST ang target noon ni Monica kasi syempre si Tito Mario graduate din ng UST. At syempre usong ng one more chance. Ba siya kasis? Pero noong November 2011, inggit na inggit kami. Ang dami nagjojowaan ng mga classmates namin habang kami busy mag-organize ng mga score sheet, ng mga kung ano man para sa sports fest ng school namin noon. Paano na tayo noon, yung mga crush natin jumojowa. Ayun, sinumbong namin sila sa mga teachers. Kasi laging kandado yung kwarto at hindi kayo makapasok. So 1 month later, more iyakan din kami lahat sa retreat. Big brother, 2 points po para kay Monica. Kasi sumbongera siya. Pa-Disney princess pa siya. Pero kahit naging emotional yon, syempre focus kami sa goal na graduate with flying colors. That same year din, naging sandigan ko si Monica sa mga mabibigat na challenges doon din ang buhay ko noon. That was the year that my dad died din po. And mga kinaharap kong self-realization, sa kanya yung ako unang nagpakilala ng tunay kong sarili. So, bakla ako, be. So marami ng controversies noon. Tinaob ko talaga ang hiwalayang Kathniel at Jadine. Pero sure ako noon na I can always trust and go to Monica whenever I needed help. Come college, nagkahiwalay-hiwalay na po kami. Sila sa Espanya, sa Diliman po ko. Pero tila hindi naman nagbago yung friendship namin. And we would always make time to catch up. Even if it means na ma-stranded kami sa baha, para lang mag-moonleaf, mag-serialicious, o mag-jongka, magbagong siya. Kaya maliit na bagay yung paglusong ni Monica kanina dun sa beach kanina na nakataas yung palda niya.
She did it all. During her first few months, na-assign daw siya mag-lead ng prayer nun sa UST. Eh, hindi kami sanay ng prayers sa Christian school namin dati. So, ang pinray niya, at the start of the class, bless us, O Lord. Gutom ka, be? Kakain ka na agad? First period pa lang? Naalala ko pa po, excited na binalita ni Monica sa amin ang isa sa mga biggest achievements niya nung college. Tinext niya nun si Paul, Paul, congratulate mo ko. Sabi ni Paul, bakit? Sabi ni Monica, excited. Nakapagkarinderya na ako. Tuwa niyang ibinalita. Tanong ni Paul, wow, saan? Sabi niya, kay Mang Toots. Diyos ko Lord, sa rinabi namin ng karinderya sa medyo mahal pa, no? Noong college din, si Monica, nagpasama pa yan kay Paul. Paano ba yan? May manliligaw siya sa may LRT Legarda. Nakaabang na bouquet, may malaking flowers, at may tagaharana pa. Nagpatulong siya kay Paul na samahan siya doon sa LRT Legarda para lang hindi siya mahiya. The things we do for you, no? Noong college din, may naipakilala sa amin si Monica na una niyang boyfriend. Itatago na lang natin sa pangalang KK. Matangkad, lagpas 5'6", pero no comment. Apparently, may better person pala talaga makikilala si Monica in the future. After graduating from college, working girls ang atake. Kahit busy ang schedules namin, minimake sure pa rin namin na magkita kami. Naalala ko, humingi pa siya sa akin noon ng career advice regarding a big leap na gagawin niya. And so, she did. And now, look at where she is. Nandito sa Bohol, nasa harapan ko. Nung ako naman bumalik po ako sa school, si Monica todo suporta. She would always make an effort na puntahan po ako sa Rockwell. Tanungin ako kung kamusta na ako, kamusta na po yung lola ko na 97 years old, at paano siya makakatulong. And I knew back then na she was still recovering from tito's passing. But she would always look out for her friends, even if she too was going through something. This was also the time na nakilala ko si Say. And never did I doubt na he was the perfect guy for Monica. A dreamer, a believer, a survivor. Starstruck siya actually, kabatch siya si Jeneline Mercado. Oo. And ang thing din na pinaka na-appreciate ko kay Say is he always goes the extra mile for Monica, her family, and her friends. Literally extra mile po kasi sa Taytay po nakatira si Monica. Sobrang layo po sa kung saan nakatira si Say. And he's a huge family man. Kitang-kita naman po natin. Very extroverted. At madaldal din tulad ni Monica. In fact, mas magkausap pa kami minsan ni Say kaysa kami ni Monica. Dahil sa sobrang tuwa ko rin sa kanya, ginawan ko siya ng hashtag doon para sa wedding. Hashtag Monica said yes. Pero ayaw nila mag-hashtags eh. So, very fitting nga na kahit maraming bagyo ang dumaan, kahit maraming baha ang nilagpasan, nandito pa rin ang friendship natin at ang pagmamahalan niyo ni Say. Always resilient, always weathering the storm, always bouncing back stronger. Ngayong kasal mo at 24 years na tayong friends, going silver na next year, no? I wouldn't let this opportunity pass without saying how much I am proud of you. From someone na laging ikaw na lang magsalita para sa atin, to someone na hindi natakot magsalita sa harap ng malalaking mga crowd. From someone na iyakin sa mga small things, to someone na kinailangan maging matapang sa mga nakaraang mga buwan. From someone na laging nagsisik ng advice, to someone that gives it actually every day, not just to your clients, but also to your workmates. From someone who always seeks inspiration mula kay Serena van der Woodsen at Blair Waldorf, to someone who now inspires a lot of people. I'm sure Tito Mario is proud of you and the woman that you have become. Say, you're in very good hands. Yun nga lang, ikaw pa rin ang magluluto sa kusina at mga errands. Congratulations sa inyong dalawa at mabuhay ang bagong kasal. Alright, maraming salamat, Attorney John Benedict Opinion. Much. At this point, syempre hindi natin palalampasin na magbigay ng kanyang speech ang Man of Honor. Ladies and gentlemen, please help me welcome Francis Paulo Mendoza. Pasok pa ba ako? Okay lang kung hindi na. Okay. Actually, ang hirap po sundan nung nag-speaker kanina. Sorry. Mahalatang hindi ako nag-prepare. Pero good evening po, magandang gabi po sa lahat. For those who don't know me, I'm Franz Mendoza.
a friend of Monica, and a friend of Say naman din as well. Wait, ano ba ito pinagsasabi ko? Kailangan ko na muna syumat, pampakalma. Okay. So medyo na-pressure ako. Magbibigay na rin ako ng onting trivia. So, I'm the man of honor for today's wedding. So, of course, nagkaroon pa ng onting negotiation po yan. Kasi right after the proposal of Say and to Monica, nag-catch up agad po kami ni Monica. And immediately, I told her, ayoko ng any role sa kasal. Ayoko part ng bridesmaid, ayoko ng anything. So ayun po, ginawa po niya akong man of honor na pang-inis. So, una-una po sa lahat, kaya ayokong maging part ng entourage is one, ang aga po ng call time. So be it, kanina 9 a.m. yung call time, kadarating ko lang po ng airport ng 7 a.m. So diretso po ako sa hair and makeup, dinaig ko pa yung mga artista na nag-mall show. Second, ayoko po nagbibigay ng speech. So, ito po ako ngayon, nagbibigay ng speech. So, actually, word vomit na to lahat kasi I want to make it impromptu, I want to make it natural, and I want to make it sound straight from the heart. So, china-GPT ko na lang yung mga sasabihin ko ngayon. No, seriously, hindi ako makakatanggi sa'yo kasi alam kong this is a very, very important moment in your lives. And of course, mahal kita. And lahat naman dito ng tao sa room na to, mahal kayo. Kasi ang mahal din na nagastos namin. From hotel to ticket, pero it's all worth it. So I'm just gonna make it short and simple. So message ko kay Monica, babe, I'm so, so, so proud of you. Because, again, ang dami nagsasabing Disney princess ka, pero nandun yung juxtaposition eh. Kasi kung ako malalagay sa mga challenges na pinagdaanan mo the past few months, the past few years, ako sasabihin ko baka hindi ko kinaya. But here you are, very, very glamorous, very, very beautiful in your white dress with your knight in shining armor. And then to say, shiny, may matify daw kanina eh. And to say, thank you for being the voice of reason kay Monica. Thank you for keeping her grounded kasi may mga times kami mga close friends niya. Unreasonable na yung tantrums, hindi na namin kinakaya. But ikaw na ma-manage mo, so more to come. And message to the both of you, of course, I think ito yung isa sa biggest lesson na natutunan ko rin as I turn 30 is, I think ma-apply nyo rin naman sa journey nyo together as husband and wife, is to just surrender. Surrender to God all your worries, all your cares, and all the things that you cannot control. Like katulad ng flight ko kanina, kumapit na lang talaga ako eh. Sabi ko, sana hindi ako madelay, pero Lord, kayo na po bahala. And then, on time naman siya, and umabot naman po ako sa hair and makeup, and makikita niyo na rin naman po yung mga pinagagawa namin kanina sa same day edit. So, ayun lang po, maraming salamat, and congratulations sa bagong SM branch, SM Bohol. Ayun po, thank you so much, congrats again. Cheers, everyone! All right, maraming salamat. Man of Honor, Francis Paolo. Thanks for making that short and sweet. And ladies and gentlemen, also for the interest of time, would like all the messages tonight. However, for the interest of time, may request na po kami. Is it okay if we're gonna shorten it a little bit para makapagsalita? May opportunity po ang lahat na magsalita. Kasi medyo may limit tayo dito sa area na to, no? Kasi medyo late tayo nag-umpisa. But siguraduhin natin na magkapagsalita ang lahat. So gawin na natin short and sweet. Huh? Oh, sige. Alright, so let's proceed to the next speaker. Speaker talaga. Anyway, at this point, let's welcome one of the closest people to Monica. Okay, the three of you guys, the three sisters of Monica. So let's go in. We have Amy, Patricia, Nicole Alberto, and Megan Bianca Alberto. The ate. All right, the ate. It's okay. I'll lend you my microphone. Hi, good evening everyone. Alam ko inaantok na po kayo, so I'll make this very, very short. So, hi, ako po si Amy Marian Alberto, and
maybe some of you alam na Amy kasi sa work friends ni Ate Monique or Marion sa pinaka-closest and family po. So, lagi ko tong ini-inside joke sa kanila nung naging close na ako kay Kuya Say na isa akong practice child nila. Kasi lagi nila ako nililibre, laging, yun, tara nood tayo, yun. So, lagi kong joke, alam nyo, ako na yung magiging practice child nyo in the future. So, ayun, nandito na tayo. Hindi na ako magiging practice child kasi, you know, very soon. Pero, pag ready na lang kayo. So, ayun. To Ate Monique and Kuya Say, thank you for being a living example of what kind of love looks like. Thank you for showing me that persistence plus genuine care can actually make it. And thank you, syempre, for all the libre. Dami nun. Pero more than that, thank you for making me feel like family in your love story. So, as you start this new chapter together, may your marriage be your go-to coffee order, strong, sweet, and something you'll keep coming back to every single day. Congratulations, and I love the both of you. Hello. Hello, good evening. So I'm the second to the youngest sa aming magkakapatid. So I'm Trisha. So I'll make this short-ish. So ayun. So if there's one thing I can say about my ate, well, bukod sa sobrang makulit siya, pag may gusto siyang hingiin sa akin, hiramin sa akin, or kahit anong anik-anik na meron ako, gusto niya meron din siya. So ayun. It's that she's always been there for me. A short core memory way back in college sa UST, she'd make the effort na masabihan ako umuwi randomly treat me ng siomai and gulaman sa Legarda or Recto Station ng LRT. Small things, but it really meant a lot. It shows how thoughtful, protective, and genuinely caring she really is. Then fast forward, then as she grew in her career, ayun, nalilibre niya na ako sa restaurants and cafes. Char lang. So ayun, I really admired her, how clear she was about what she really wanted in life. She knew her direction and purpose, which you can see how she strives from her work. And when it comes to our family, she's one of the most reliable and selfless people I know, always willing to mag-help emotionally, financially, and or just by being present. Know that Papa, which is now in heaven, is really, really, really proud of you. Then to Kuya Say, thank you sobra for being our kuya when we needed one. You've been so selfless in taking care of her and even on us ever since you came. Ayun lang. Congrats to Kuya Say and Kuya Say and Ate Monique, sorry. And I'm so happy to witness this new chapter in your life. Hi, good evening everyone. For those who do not know me, I'm one of her sisters and I'm the eldest, I'm the ate. Okay, so anyway, I would like to congratulate you both for your successful wedding. Every effort spent and challenges surpassed was well worth it in the end naman, diba? Okay, so my speech won't be long. I try to keep it short and concise. To say first, welcome to the family, though I think this is just formality. You've been like family to us ever since. Thank you for loving my sister unconditionally and taking the responsibility to take her never-ending photos forever. But seriously, you and Nick really complement each other. And also, thank you for being like a kuya to me, Trisha, and Ian. To Nick, where do I start? I know Papa will be proud up there smiling. He may not be with us physically, but the memories and love he gave us will suffice to last our lifetimes. Life will always be filled with unlimited challenges, and just remember, every challenge will contribute to your growth. Know that Trisha, Ian, and I, we will always be here for you when you face those life challenges. And only call me when it's a true emergency. And if it's not, you can just chat and text me. I will reply when I have time. Before I forget, I want to thank you for being a sweet and caring sister to me. I may not be the showy type, but I really do appreciate all the gifts and gestures that you do whenever I achieve another milestone in my career. To Mrs. and Mr. Grospe, one thing I'm sure of is when you put God at the center of your relationship,
everything else will follow. Congrats again, and I love you both. All right, thank you so much, lovely sisters of Monica. All right, thank you so much. So at this point, I'd like to call in, of course, one of a special person in Monica's life. Let's call in, or let's welcome Sir Abner Tito Alberto, and also with with his brother, Yeah. Sir Luis. Yes. I have requested also my brothers to be here in solidarity with our newlyweds. Okay? So we have the strong support from the Albertos titos of yours. No? So let us be here. Okay, we start. Again, we extend our congratulations. It was, still is, a very successful wedding event of yours. And we're very, very proud and very, very happy. And we have this strong attendance tonight from the Alberto family. We have our respective wives and children as well. No? So that manifests our strong support to you. And we celebrate this occasion with you tonight. So I have to shorten my message. I prepared one, but I have to shorten it because of the mandate of this MC. No? So, but I could not but have to mention that no one can ever, in music, no one can ever take the place of my kuya, Mario. Your beloved father. He was your North Star, your guiding force, and your inspiration. To us, he was that as well, no? To the Alberto siblings. So it is, for this reason, it is fitting for us to pay tribute to his memory on this occasion. And to conclude, my wishes are, number one, to have a meaningful, fulfilling, and happy married life. You will recall the Pastor Manuel said, fulfillment. No? So I'm repeating it, fulfilling and happy married life. And I know there will be many, many opportunities for you. You are still very young, and those opportunities will come before you. And when those opportunities present before you, be strong enough to choose that what is right, that what is proper, and that what is ethical. And that is Mario's brand of doing things. Thank you very much. And congratulations. Ayun, Tagalog na lang to. Ako yung pinakabunso sa kapatid, ano. Ang short lang itong message ko, or say, happy wife, happy life, happy wife. Tsaka mahabang pasensya. Tsaka yun lang. Congratulations and more blessings. Almost the same. Alam niyo naman na we're very close to your father, si Manoy Mario. Kaya nga kami magkakapatid, show force kami. Nandito lang kami lagi kung kailanganin. We are always ready. Okay, tapos naalala ko yung advice ni Lolo Daddy, if you remember. Sinabihan ako nung mag-asawa din ako. Sabi niya, ako ang sinabihan, so kay Say ko sasabihin. Sabi niya, dagdagan mo ang pasensya mo. Ang trabaho nating mga lalaki, magpasensya. Totoo yun. And then sa part naman ni Monique, siguro pagka magkukompensate na lang kayo kung halata mo naman na nagagalit yung isa,
o quiet na lang. Yung parang competition. And then, yun nga, nandito lang kami magkakapatid. Si Manoy Mario, wala na. Ready kami sa lahat. Mahal namin kayo lahat. Lahat kayong magkakapatid. So, sana, yung noon na laging kinukulit ako ni Papa nyo noon, kukulitin ko rin kayo. Huwag niyong patagalin. Gusto namin magkaroon ng pamangkin. All right, thank you so much, gentlemen. The Alberto Brothers, palakpakan naman natin sila, ladies and gentlemen. Ayan. See, parang ako yung kinabahan para sa'yo. No? Ano pakiramdam? Yung tatlong tito ni Monica. Naka-pressure ba? All right, so that caps off the bride's side of the speeches. Now, ladies and gentlemen, let's move on to the groom's side naman. Yung mga friends and family ni Say. So, first off, we have yung Say's BFF naman. Paumpisa na natin, BFF in high school. Let's call in Mr. Modesto Moratin for his message. So, hello, good evening po. Una, congratulations sa inyong dalawa. No? At salamat at naging part kami nung asawa ko sa event na ito, na-special sa inyo. At least, napatunayan natin na straight tayong dalawa na, tal. Kasi kinasal ka na din, na. Kasi magkaklase kami ni Simon nung high school. So, sabi kasi ng father ko, baka may bakla sa amin dalawa. Kasi, lagi kami magkasama, araw-araw doon siya natutulog sa bahay. Kahit nandun yung jowa ko, 3 kami sa kamo, nandun pa rin siya. So, congratulations. No? Meron lang akong i-share sa inyong dalawa. Ito, base sa totoong buhay ito, no? Kaming dalawa mag-asawa. Una yung, huwag niyong kalimutan yung nasa itaas. No? Lagi niyong siyang magdasal na para i-guide niya kayo, bigyan kayo ng peace of mind lagi, tsaka makaiwas sa kahit anong temptations. Second is yung isipin mo na, huwag mo isipin na manghuhula yung partner mo. Ibig sabihin, lahat sabihin mo sa kanya. Communication. Napakaganda nun. Para magkaintindihan kayo. Lahat sabihin kung anong gusto, kung anong ayaw, para magkaintindihan kayo. Tapos pangatlo yung isipin mo nakakampi mo lagi yung partner mo. Ibig sabihin, lahat ng sasabihin niya, hindi mo ikakasama, walang ikakasama sa'yo yun. Para walang miscommunication. Tsaka lahat is okay na. So, thank you. Guys, raise your glass for Simon. Alright, maraming salamat, Mr. Modesto Moratin, for that short and sweet message, no? May natutunan ba kayo sa sinabi ni Sir? Oh, dapat tandaan niya yan, ha? Alright, so at this point, let's call in another close tropa, this time from college naman. Alright, please welcome Mr. Sherwin Aiko. Sir Sherwin! Maraming fans si Sir Sherwin. Re, kulang ng black label doon. Parang naubos ko na. Magandang gabi po. Sisi, nadurog kami. Re, ba't nyo pala napili dito? Hindi, ako, nag-wonder ako. Kasi hindi naman to, never ko nakita na ikakasal kayo dito nung umpisa. Pero ba't kayo dito nagpakasal? Sa islet nga, sa islet. Sa islet, parang destination, ganyan. Kaya naman natin yung Rose Boulevard na, bumiyay pa tayo layo-layo rito. Kaya may bangka. Marami tayo pwede patawag sa nabotas yung mga bangkero ron. 5 lang isa kada tawid. Mga tropa ko, pag binigyan ko ng pundador yun, baka libre na tayo doon. Pero, sobrang happy lang na, no, na si Say and Monica yung nag-fulfill ng dream ng lahat ng couple. Para sa amin. Ako personally, kasi destination wedding. Pag sinabi mong destination wedding, mayabang yan. Kala ko lahat sagot eh.
Pero sa amin naman, wala namang problema. Ay, sino pala dito yung mga galing ng Cebu Pacific? Yung mga naribok. Sino nagparibok papuntang Pal? Ganyan ka kamahal ng mga tropa mo, re. Eh, parang, di ba? Kung isipin mo, dapat binigay na lang namin sa'yo, tanga ka. Eh, sabi sa'yo, mahina 50 mil isang tao yung nakaupo doon. Kung kinas, di sana nakabawi ka. Pero, congrats. Sorry, medyo pero ganito lang kami mag-usap. Parang normal, everyday. Si Say, sobrang tagal ko nang kasama yan. Marami pang buhok. Kasama ko na yan. Ayaw ko na lang ilabas yung mga sikreto niya kasi baka masira pagsasama nila, nag-umpisa pa lang. Pero Mon, wag ka may unang nakakita ng kay Say bago sa'yo. Basta, sabay-sabay naliligo yan, nakahubad. Pero, happy talaga ako. Well, kay Monica, eto, gusto ko lang to i-share kasi si Monica, nung unang tinuro sa amin to, na nililigawan ni Say during that time, nagulat kami. Kasi, pag nakita mo si Monica, tapos medyo galing ka sa medyo depressed na area, Re, sabihin mo, totoo ba yan, Re? Kaya mo yan, Re? Ano mo? Ganda ni Monica. Maputi. Tapos mayaman. Sabi ko, Re, tiba-tiba ka dyan. Diba? Re, yun yung naging unang usapan namin sa sa circle of friends namin, mga lalaki na Re, tindi mo pumili, Re, Medyo upscale talaga. Kumuha ka ng mga alta. Ganun yung level ng namin. Pero, nung una ko namang nakasama si Monica, nang matagal yung una kasi hi and hello lang eh. Yung matagal, yung may nahita kong incentive. Kasama si Say, tapos si Say nagpa-incentive, tapos sinama niya si Monica. Uminom kami sa bar. Talagang social si Monica eh. Tapos may ipis. Eto dito ako pinaka nabilib eh. Yung ipis, Re, lumilipad. Dumapo kay Monica. Kung ako yun, nagtitili ako, Re, may pakisig-kisig pa. Nung si Monica, alam mo ginawa niya? Ginanyan niya lang. Sabi ko sa'yo, Re, nung gabi na yon, kung ang ginawa ni Monica, ginanyan niya, tapos kinuhat, kinain, maiiba talaga yung standard natin sa babae. Ibang klase. Pero, Re, kidding aside, feeling ko talaga, meant to be. Init eh. Si Say nag-request, kailangan naka-coat eh. Hindi naman tayo sanay sa coat eh. Pero feeling ko talaga, meant to be si Say and si Monica. Bye ka mo! Hindi kasi, alam naman ng lahat na na kung ano yung pinagdaanan ng dalawa. May time na nag-message sa akin si Monica. Uy! Hindi, pero nung nag-message sa akin si Monica, parang nangingi ng diary si Say. Parang gusto niya gumawa ng diary during that time. Tapos yung parang sinulat ni Say doon sa diary, ang sabi niya parang nagigilty siya. Nagpaplano na sila ng wedding that time. Parang nagigilty siya na parang sabi niya, ayaw niya maging unfair
kay Monica kung darating yung time na mag-aalaga lang habang buhay si Monica. Yun yung time na parang, honestly, hindi ko alam kung ano isasagot ko nun kay Monica. Kasi parang nandun na sila sa level ng ng si Say, alam ko mahal niya si Monica. Tapos parang yung level ng pagmamahal niya, gusto niyang, parang ayaw niya mag-suffer si Monica later on, kung sakali. Pero mas nabilib ako kay Mon. Kasi isipin mo, sabi nga niya kanina, na-test yung pagsasama nila sobrang early. Hindi pa sila nag-honeymoon pero ang tindi na ng sinapit nila. Kaya parang, alam mo yun, kaya nung nakita ko kung paano alagaan ni Monica si Say, sabi ko, meant to be talaga sila. Parang iba yung basta iba yung naging take ko sa relationship nila nung mga nakaraang buwan. Parang at taas na ng nila. Kaya congratulations, Re. Meron lang ako siguro 3 advice bilang may asawa na rin. Siguro yung una, never nyo pag-aawayan ng pera. Kahit anong mangyari, huwag nyo gawing usapin ng pera. Second, huwag mong pagbubuhatan ng kamay si Monica. Isusoli natin siya sa pamilya niya pag ginawa mo yun. Hindi. Pero kasi parang very sacred yun na huwag mong pagbubuhatan ng kamay yung asawa mong babae. Although, pag mamayang gabi at bukas nakita namin pasaan si Monica, okay lang. Matamis ang pulot gata. Pangatlo, siguro huwag kayong tumigil, mali ng isa't isa. Yun lang, Congratulations. Okay, maraming salamat, Sir Sherwin Aiko, sa napakagandang kwento at advice. Ang daming nabuking. Ang daming binuking. Alright, so this time, ladies and gentlemen, let's call in another BFF from high school. Let's welcome Mr. Joshua Juanito.